Kahit kailan, hindi tayo hinahanap ng Diyos ng sukatan o ng pamantayan pagdating sa pag-ibig. Kaya ngayon, ano naman yung magiging response natin doon sa pag-ibig ng Diyos, doon sa walang kondisyon ng pag-ibig ng Diyos? Gusto kong ikon sa inyo, mga kapatid. Ano po yung kalagayan natin sa buhay ngayon? Ano ba yung nararanasan natin? Is either naramdaman, problema, pangangailangan, kapansakan, hindi po yan magiging handa para hindi natin maranasan yung pag-ibig ng Diyos at hindi rin magiging handa yan para naman tumuhon tayo sa pag-ibig ng Diyos. Diba? At sa may nakikita natin sa ating pamumuhay, nararanasan natin, ginagawa natin yan sapagkat ang Diyos mismo yung nagturo sa atin kung paano tayo mag-respond, kung paano tayo magpapasalamat at titingnan at tatanggapin at aanginin yung dakilang pag-ibig ng Diyos na pinagdalawin sa atin. So, mga kapatid, tandaan nyo lagi, ano man po yung mangyari sa atin, physically, tandaan nyo po, hindi po ito yung sukatan na tinitingnan ng Diyos para yung pag-ibig ay pinagdalawin niya ay maipakita natin. Kasi, ang pinagdalawin ng pag-ibig sa atin ay spiritual. And therefore, tumutugon tayo doon sa spiritual na bagay o na pamamaraan sa pamamagitan ng ating pagsamba, pananampalataya, paglilingkod, at pagsunod sa kanyang mga salita. So, gayon tayo nag-response. Hindi tayo, yung physical natin katawan, sa pusunod dito. Kaya napunta tayo dito sa church eh. Itong katawan na ito, ayaw pumunta sa church, sa totoo na mga kapatid. Pero tayo dito sa Espiritu, kaya binigay sa atin, ito yung nag-uudyok, ito yung nag-overpower doon sa ating physical na katawan para sumunod ang katawan natin at makita ng sanlibutan, makita ng mundo, makita ng mata natin, ito yung ginagawa natin pagsama sa Diyos. Dahil doon sa Espiritu na nag-uudyok sa atin. Kasabi ko sa aklat ng Efeso, subalit, Efeso Kabanatang 2, talatang 4-7, subalit napakasagana ng halaw ng Diyos at napakalaki na ng pag-ibig niya sa atin. Tayo ay binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas ka tayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay kasama niya upang mamulong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang masukat at kasaganaan ng kanyang kagandahan loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So makita natin sa maraming sulat kay Apostol Pablo mga ating mababasa ang kanyang pagpapakita o pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig sa kanyang mga hinira, sa ating kanyang mga hinira. Lahat ng klase ng encouragement o love of God ay mababasa natin sa mga sulat ni Apostol Pablo doon sa mga local church sa kanyang kapanahunan. Kaya makikita natin na from the beginning, nung ang Panginoon sa Kristo ay magkatawang tao, doon nagsimula makita. Doon sa pagkakatawang tao ng Panginoon sa Kristo, ipinakita o nakita ng mata ng mundo, nakita ng mata ng tao, yung klase ng pagmamahal ng Diyos. Hanggang doon sa krus, kung siya ay hapunan ng tao, makita natin na minsan hindi niya ginawa na lumaban, kundi siya ay nagpakumapa hanggang sa kanyang kamatayan. So, gayon yung pinakita. Bakit? Nagkatawang tao ng Panginoon sa Kristo para makita ng mundo na gayon ang klase ng pagmamahal ng Diyos Ama. Subalit makita natin
Dahil patay ang espiritu ng tao, hindi kailanman makikita ng tao yung pagmamahal ng Diyos. Kaya pinatay ang Panginoon sa Kristo, di ba? So, nagsimula yung karanasan ng mga tao sa pagmamahal ng Diyos noong ang Panginoon sa Kristo ay bumalik na sa langit. At ipinadala na ang Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu ngayon ang nagsimulang mag-udyok doon sa Espiritong binuhay ng Diyos sa mga tao. Siya yung nag-udyok para mag-response doon sa pag-ibig ng Diyos na kanilang ipinakita sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Pangalawa, ang hindi nagmamalayo ng pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Mga kapatid, kung minsan nararamdaman nyo na parang malayo na kayo sa Diyos, kung minsan nararamdaman nyo parang ayaw nyo lumapit sa Diyos kasi mayroon kayong ginagawa hindi ayaw sa kalooban ng Diyos. Tandaan nyo, kahit kailan, hindi mawawala. Hindi mawawala yung pag-ibig ng Diyos. Mananatili ko yan. Mananatili ko yan. Bakit? Kasi nakatatak na tulad doon sa espiritu natin. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi nakatatak dito sa laman natin. Kaya kahit ang ginagawa nitong laman na ito, ang espiritu natin ang laging nakikita ng Diyos. At nagre-reflect yun dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Pero tayo bilang tao na nasa physical, nararamdaman natin lalo na kapag tayo sumisid lang, pagka nagiging palpak yung ginagawa natin, nahihiya tayo sa Diyos. Kaya ngayon iba, dahil sa hiya sa Diyos, katulad niya na iba nagtatago, lumalayo. Bakit? Kasi hindi nila naiintindihan na ang pag-ibig pala ng Diyos walang hanggan. Bukod sa walang kondisyon, walang hanggan. Ibig sabihin, kahit ang ating pisikal na katawan ay sumasablay, ang pag-ibig ng Diyos na nanatili sa atin dahil yun ay nandun sa Espiritu. Wala dito sa laman. So dapat natin maintindihan mga kapatid, para sa ngayon, kung ano mang ginagawa nitong pisikal na katawan na ito, ma-overpower ito ng ating Espiritu sa yung pag-ibig ng Diyos nandoon. Nandoon. Kaya man diba, alam mo yung bakit yung ng Panginoon sa Kristo yung forgiveness? Alam mo yung isa nakakaloko, ito yung sakit ng mga mananampalataya. Ang tawag sa Diyos, pero yung puso niya, punong-puno ng galit. Hindi niya ma-express yung pag-ibig ng Diyos na nagbigay ito sa kanyang Espiritu kasi nangingibabaw yung galit ng laman. Kaya ginawa na Diyos yung forgiveness Para sa gayon, kung nagkasala ka at mayroon kang pinagkasalanan, dapat hihingi ka ng tawad doon sa pinagkasalanan mo at para paghingi mo ng tawad sa Diyos, patatawarin mo. Kasi kayo yung principles ng forgiveness. Kailangan mo magpatawad. Kaya lang mo, di ba naipaalala ko na sa inyo, bago kayo pumunta dito sa local sa church, kung meron kayong pinagkasalanan o meron sama ng loob, ayusin niyo muna yun. Ayusin niyo muna yun. Bago kayo pumunta rito. Kasi, mawawalan po ng kabuluhan, sinasabi ko po sa inyo. Walang kabuluhan yung pagpunta nyo dito. Kung yung puso ninyo ay hindi nagpatawad doon sa nagkasala sa inyo. At kayo rin, kung meron kayo pinagkasalanan, hindi kayo humingi ng tawad. Kasi wala tayo marapat ang humingi ng tawad sa Diyos. Kasi meron siyang meron siyang principle, may standard siya. Diba sabi ko sa Matthew chapter 6, verse 13 hanggang 14. Kaya mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay mararanasan ng isang tao kung natin mga mananampalataya, kung natutunan natin magpatawad sa ating kapwa.
At ang pinakamalungkot at ang pinakamahirap patawarin, alam niyo ba kung sino? Yung sarili natin. Sarili natin. Kaya minsan ang hirap, parang ang hirap pag-ibig sa Diyos eh. Ang hirap sumunod sa Diyos. Yung mga activities natin, yung mga ginagawa natin dito sa lugar, minsan nagpipilitan na lang tayo eh. Ito, usapan man talaga ito, puso talaga ito. Usapan talaga yung Espiritu. Kaya minsan tinatamad tayo pag-ibig sa Diyos. Minsan tinatamad. Minsan parang, ang gagawin ko kasi required ako eh. Kailangan ako eh. Dapat hindi na yun. Dapat yung willingness ay nandoon sa atin kasi hindi na tayo tinawag para kung anong gawin natin dito. Kung binigyan tayo ng ministry, dapat yung ating buong kakayahan, yung ating buong pusong pagpapasalamat sa Diyos, makikita doon sa ginagawa natin. Suloyin po mga kapatid. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay tinutukoy maging hanggang sa huling bahagi ng buhay ni Kristo dito sa mundo. Ang kamatayan ni Kristo ang nagpapatunay ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin nung tayo ay namumuhay pa sa kasalanan. Kaya tayo tinawag ng Diyos, kaya binigyan tayo ng panibagong buhay eh. Para sa ngayon, itong panibagong buhay na ito yung makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Kasi itong buhay, yung buhay natin sa laman, hindi talaga ito makakaranas ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Tandaan niyo po yan, kahit anong gawin natin. Kapag ang laman ang pinag-usapan, hindi dahil naman ito kaya mahalin ng Diyos. Binigyan na tayo ng Diyos na kakayahang magmahal sa Kanya, mag-response sa pag-ibig niya kasi doon sa Espiritu na binuhay, nagmumulayo, hindi dito sa katawan. Nagre-reflect yun o nagmamanifest lang yun sa katawan natin. Kaya nasasabi natin sa ating mga kapatid, mahal ko kayo sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Ginagawa natin, nakakagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa kapatid dahil sa pag-ibig na yun. Wala tayong masamang intensyon kung nagpapakita